Bagamat kanya-kanya muna ng karera sina Catherine Bernardo at Alden Richards o kilala bilang Kat din, siksik liglig pa rin naman ang kanilang karera ng dalawa. Si Alden ay may bagong endorsement project para sa isang malaking motorcycle at car company. Trending nga sa mga Katin supporters ang pagdalo ni Alden sa launching ng nasabing international vehicle company para sa bago nilang labas na model ng isang motorbike. Si Alden ang male ambassador ng bagong model ng motorcycle. Kasabay ng launching ang paglalabas ng mga digital poster ni Alden. Maliban dito, lumabas na rin ang isa pang deal nito para naman sa isang local monumentals. May isa pang endorsement si Alden at ito ay para sa isang bangko. Wala mang bagong acting project, panay pa rin naman ang pasok ng blessing sa kaba ni Alden mula sa mga bagong collab sa mga malalaking company dito sa bansa. Samantala kay Catherine Bernardo naman tayo, maugong ang chikang after 15 years magbabalik Dreamskip teleserye na raw si Catherine Bernardo. Ito'y matapos mapansin ng mga netizen ang litrato ng aktres na nakalitaw sa screen ng ginawang creative summit ng Dreamskip kamakailan. Sabi ni OG Navia sa programang Showbiz Overtime, huling teleserye raw kasi ng kapamilya aktres sa Dreamskip ang Mara Clara noong 2010 pa. After 15 years nga daw makakabalik si Catherine sa Dreamskip kasi Mara Clara pa yung huling serye niya, which is kauna-unahan niyang hit na serye. Pero hindi na nga nasundan ito ng Dreamskip, pero dapat noong 2010 babalik na siya sa Dreamskip with Daniel Padilla. Ang serye nila yung tanging mahal na hindi nga natuloy kasi pandemic at saka ABS-CBN shutdown. Wala pa raw anunsyo ang Dreamskip o ABS-CBN tungkol dito. Wini-wish naman ng mga fans na maging leading man ni Catherine si James Reid o si Enrique Hill. Halos 3 taon na rin ang nakaraan ng huling mapanood sa teleserye si Catherine Bernardo kasama ang ex-boyfriend na si Daniel Padilla na Too Good to Be True. Catherine, mas may kay na most beautiful grabe face card. Alden respetado, boss ng tropa ni Daniel. Ayan. Eto naman yung, kasi diba alam naman natin sa sikhayan, si Joshua Garcia at si, Alden Richards ang nandun. Tapos alam naman natin na super close din si Joshua at si Daniel Padilla. Pero nakita ni Joshua si Alden, sinabi niya, ay si Alden pala yun, tapos tinawag niyang boss. Ako gusto ko yung ganong respetuhan kasi may iba dyan, babalikan ko pa ba dati yung parang na-offend yung mga fans nga ng Kat din nung sa isang guesting ni Daniel, diba? Parang nagtatawanan sila pag binabanggit yung hello, love, goodbye. Noon pa yun, 5 years ago. So at least ito, yung mga kaibigang artista, may respeto sa kapwa-artista. So ako natutuwa ako sa ganun kahit hindi super close si Joshua at si Alden, marunong magbigay pugay yung Joshua. Kasi nga mas nauna naman kasi yung Alden kaysa kay Joshua. Kung baka seniority-wise, senior talaga. Kahit hindi sila magkasama sa isang stasyon. Senior talaga. Tsaka iba kasi yung image ng isang Alden Richards. Biruin mo, isa siya sa pinaka prime actor ng siya na ba? Oo naman. Diba si Ding Dong tapos sumunod na dyan si Alden, diba? Yan, isa siya sa dalawa lang yata sila ngayon, diba? Na kinoconsider. Dennis Trillo, pwede din. Dennis Trillo, yan. Real Madrid, pero bata pa. Pero bata pa yun. Pero in terms of box office kasi, yung respeto mo dapat kay Alden talaga, yung record na nagawa niyan, karespeto. At saka yung image naman kasi ni Alden, at saka ang dami nang na-achieve ni Alden, awards, tapos meron ka pang negosyo at hindi ka naman nasadlak sa kung ano mang scandal sa issue. Correct. Yun lang yung lang masabi na meron kang franchise ng isang bonggosus na at masabi lang na meron kang production at meron kang buy and sell property company. Yun na lang pag sinabing marami kang pera, 'di ba? Rerespetuhin ka tapos ang ganda pa ng image mo, tapos maginoo ka pa.
Tapos, Yung lahat ano kumikita niya, pang pelikula. yung bar niya, yung bar niya na pinupuntahan ngayon ng mga artista, di ba nakita ko si Ai tsaka si Bibi nagpunta ng Stardust sa Makati yun. Ibang image noon, yung parang mga nung araw, lumang klase. Yan. Ayun. So, Eto. maganda. Sana gayahin ng mga bagong artista si Joshua na marunong magpugay sa mga mas nakakaangat sa kanila in terms of longevity sa showbiz. Oo. At kahit yung kami-kami, kayo-kayo, hindi ganon, hindi porket ka-close ni Joshua si Daniel, parang off agad. Walang ganon. tsaka lalo yung mga matatandang artista, irespeto nyo naman. Kasi kung di dahil sa mga ito, wala kayo. Correct. Anyways, Ayun naman, yung Catherine, mas may gay daw na most beautiful. Ako hindi natin talaga makokontra yan kasi talaga naman. Di ba pala ko face sinasabi ang card. ganda ni Catherine? Correct. Napakaganda ni Catherine. Grabe, pag inayusan, iba-iba. Nag-iba talaga. Ito talaga yung chameleon ba tawag doon? Yung biglang nagbabago yung mukha, nagbabago yung image. Ano ba yung Tagalog? Hunyango. Yung Iba talaga. talaga. Grabe, napakaganda. Kaya marami pong magagandang artista, magagandang Pilipina. Isa tayo sa kinikilala sa buong mundo na may pinakamagagandang Pilipina at pinakagwapong Pilipino. Marami kasing artista na nagbabago ang mukha pag mini-makeupan, especially yung pag makakapal na yung makeup. Merong mga artista kapal mag-makeup kaya nababago itsura nila. Pero kasi si Catherine parang hindi niya kailangan ang makapal na makeup. Wala na nga siyang wala na hindi siya yung nagbabago itsura. Isa lang yung itsura niya pero paganda ng paganda. Sabi mo nga parang Hunyango, hindi ko lang sure kung pag dumikit sa'yo si Catherine, anong nangyayari? Well, lalo siyang gaganda. Kasi nga Hindi effective. hindi, kasi nga sabi, kung gusto mong gumanda umangat ang ganda mo, tumabi ka sa Friend mo. Kala ko. Ayaw sabihin. Di ba Tumabi ka yun? sa friend mo. Oo, kung gusto mo talaga umangat ang ganda mo, tumabi ka sa Friend mo, sa kakilala mo, sa katrabaho mo, sa pamilya mo. Hindi tumabi ka sa tsaka. Hindi ganon, walang ganon. Ikaw pa nagsabi niyan, Don, ha? Naalala ko lang naman. Wala na. Sabi mo kasi Hunyango. Iniisip ko nga, no. Hunyango ba? Chameleon. Yun nga. Chameleon bang Tagalog? Yung nagbabago yung itsura ng mga Hunyango, di ba? Oo. Chameleon. Kapag ka naayusan, di ba? Oo. Hindi kasi Catherine kasi pag nandun, pag normal lang naman yung buhay niya, di ba? Wala naman siya ka-makeup, nakapantalon lang naman yan, naka-t-shirt, minsan naka-long, minsan nag-outfit, pero hindi talaga yung as in heavy makeup. Oo. Alam mo si Catherine, yung pag Powder lang yan, kilay at saka lipstick. pag nilagay mo siya sa kahit napakaraming artista, hindi siya nagbe-blend. Umaangat siya. Alam mo, doon ko rin napatunayan si Alden Richards nung rumampa sa Sikayan. Yung siguro dahil sa tangkad niya, sa itsura niya, kahit ang dami-dami palang tao, umaangat pala talaga, no? Siya yung mapapansin mo. Dahil Alden Richards din. Kaya nga meron namang artista na pag sinama mo sa festival o sa parade, asa na si ba't parang hindi ko na nakikita? Pero sa abroad, hindi ko sinasabing hindi gwapo si Alden, sinasabi ko na nakatulong din naman yung stature niya para mapansin Oo, may ganun din naman. dito. At kasi meron din naman kasi mga hindi naman kilala, di ba? Pero kapag rumampas, ay ang gwapo, parang artista, pero hindi naman. Pero meron din namang hindi magagandang artista, pero pag rumampa naman sila sa international, na dominated ng mga puti, okay. Laban, winner. Pero ngayon, ang hirap makahanap ng ganun Parang mga Melanie Marquez talaga yan, yung pambato mo talaga pagdating sa Kim Chiu, di ba? Mm-hmm. Sina Catherine nung yun nga, yung meron talaga silang yung parang may pinanganak na X-Factor. Yes. Para katulad natin. Correct. May pinanganak tayong X. Walang factor. Ganun lang. Yung X yung lang. pag nakikita tayo, X kayo agad. Wala kayong factor. Wala kayong factor. Yan, okay. Eto Daniel Padilla, lumabang ulit. Question mic naman to. Incognito kasi patok sa streaming app. Totoo naman, nagna-number 1 agad siya pagpasok. At talagang yung mga reviews, lalo from America or like si Ernie Goldsworth, nagsasabi talaga siya, nabilib siya dito. Ganun din si Cecil Baclay din, kachat ko kanina, sabi niya ganyan, nabibiting siya sa mga eksena because of Ian Veneracion naman. Talagang idol na idol din niya yon. Pero, sa tingin mo ba, may dating ba uli si Daniel na parang nakikita mo ba yung mga video? Ay!
parang mali yung taong tinanong ko, ay ni Carla Estrada. Hindi, naisip ko kasi, hindi dahil lang kay Daniel. Hindi kasi, Ray, there was a time na nag-iba yung iba yung dating ni Daniel. Yung naging low profile siya, yung kahit maraming tao, parang medyo nawalan siya ng confidence. Hindi katulad noon. Nung Katniel pa talaga, diba, kaya niya ngang sabihin na ang Katniel ang pinakasikat na love team sa lahat. Alalahanin mo ang mga comments kasi, ayoko namang sabihin na dahil lang kay Daniel or dahil lang kay Ian, dahil lang kay Maris, dahil kay Baron, dahil kay Anthony Jennings, mga tipong dahil kay Kyla Estrada. Kasi ang mga comment na naririnig ko at na nababasa ko tungkol mismo doon sa napanood nilang serye na ang ganda-ganda ng mukha, ang ganda-ganda ng look, yun na lang, tsaka ibang facing, di ba? Iba yung mga talagang iba-ibang paarte. Palaban sa international yung dati. Palaban sa international kasi nga ginawa naman po ito sa abroad. Ngayon, malalaman na lang natin yan. For sure naman magti-trending to, tsaka magna-number 1 din naman ito katulad nga. Kasi naumpisan na eh. Nag-number 1 naman talaga. Nag-number 1 na siya. Ngayon, 4 episodes pa lang. Oo, ngayon malalaman natin sa mga susunod na mga pag meron ng mga, siyempre, mag-ano yan magko-concentrate yan sa isang character, di ba? Minsan si Ian, minsan si Daniel. Kasi usually 100 episodes yan sa Netflix, nasa 4 pa lang ngayon. Ako natutuwa ako dahil kahit paano, hindi naman, kahit paano, ayun, natanggap ng tao na nandito yung sinasabi nilang mga cheater, di ba, nandito, di ba? Pero hindi nila tiningnan yun, kundi tiningnan nila yung kagandahan ng project. Ng project.